Hi! It's me, Teacher Maria. Kumusta na? First time ko mag-live kahapon. Ganun pala yung feeling. It was indeed a joyful and it is exciting. Nakakatuwa dahil yung mga dati kong students from Marcelo and STI Balagtas, naka-join sila kahapon sa atin. And thank you so much po sa lahat ng nanood din. Bukod sa mga naglagay sa comment section natin, ay may mga nag-chat din sa akin ng kanilang mga tanong na ating sasagutin today. Bakit po pag asynchronous may online class? Di ba po ginagawa lang po iyon kapag synchronous? Bakit nga ba may asynchronous classes ang mga public schools? It is because of high and unreasonable heat index we currently facing. So, ibig sabihin, not all students can study on their own. May mga students talaga na mas preferred ang may guidance ng teacher and online class. Bakit po need magpagupit ng voice kahit hindi naman po ito required ng DepEd? Kung halimbawa, estudyante ka, sa unang araw pa lang ng pagpasok sa school ay sinasabi na po ito sa inyo. Dahil isa ito sa rule ng school na dapat sundin. And aside from that, ayan po ay nakalagay sa Student's Handbook. So that is part of discipline. Na kung saan ang maikling buhok o maayos na gupit ay tinuturing na bahagi ng kaayusan at pagiging professional para sa mga lalaki. Kailangan syempre para, alam nyo na, poging-pogi kayo, di ba? Para you look fresh, naks naman. Meron ding iba na gusto ay mahaba ang buhok. So that means ang pagpapasya ng isang tao ay depende sa kanyang decision. So personal na decision niya na po iyon na dapat respetuhin at suportahan. Ano po opinion niyo sa 299 engagement ring? Personally, hindi ko pa na-experience magkaroon ng engagement ring. Sana soon. Charot. Pero sa tingin ko, depende sa sitwasyon yan. Halimbawa, yung guy, kaya niyang mai-provide yung mamahaling ring dahil meron siyang trabaho. Why not, diba? Kadalasan, ayun kasi yung nagiging sukatan ng effort ng ibang tao. Yung nag-expect ka from him na dapat ganito yung ibibigay ng guide doon sa babae. So, meron din naman na proposal na simple lang. Kung halimbawa ay mas mura yung singsing na $299 ang presyo. Kung halimbawa ay ito naman ay inihandog ng buong pagmamahal, naks naman, at pag-aalaga. Malamang na ito ay tatanggapin ng buong puso. Ang mahalaga naman ay pagiging tapat, pag-aalaga at pagmamahal sa isa't isa. Ako kasi hindi naman ako mahilig sa sing-sing, pero basta yung nasasanla. Opinion po about sa pag-end ng school year ngayong May 31. Ang pagtatapos nga ng school year ngayong May 31 ay parang isang paraan, no? Para maayos ang pag-aaral at bakasyon ng mga estudyante sa gitna ng patuloy na banta ng pandemya. Sa maagang pagtatapos ng school year, may oras ang mga teacher at student na maghanda para sa susunod na taon. Nung wala pang pandemya, di ba, ang bakasyon ng mga bata sa loob ng summer months, kadalasang mula April, May, or June. Depende sa bansa. At doon sa local na system ng education. So yung ganitong hakbang ay bahagi ng mga pagbabago sa sistema ng edukasyon para makasabay sa mga pagbabago ng dulot ng pandemya. Bakit po bawal magsuot ng PE uniform sa ibang subject? Hindi naman totally bawal, pero it is a way kasi para maipakita yung paggalang at disiplina bilang mag-aaral. Alam naman natin na ang PE or Physical Education Uniform ay dinesign para sa mga physical activities. Kaya sa ibang subject, hindi ito dapat gamitin, again, bilang paggalang at disiplina. Gaano na po kayo katagal naging teacher? Simula private school hanggang ngayon sa public school, 6 years na and more years to come. Paano niyo po na-handle yung mga behavior ng student niyo po? Okay, so magandang katanungan ito. Paano nga ba na-handle yung mga behavior ng isang student? Alam naman natin na pag sinabi natin behavior, ito po yung paraan or kilos gawin ng isang tao. Maaaring
maging mabuti or hindi maganda. Ako bilang guro, dahil sobrang maunawain si ma'am, inuunawa ko ang bawat student at binibigyan ko sila ng suporta. Depende sa kanilang mga pangangailangan. Meron din akong ilang paraan kung paano ko hinahandle ang iba't ibang klase ng behavior ng aking student. Halimbawa, para sa mga student na masunurin, binibigyan ko sila ng positive feedback at pinupuri ko sila upang palakasin ang kanilang magandang behavior. Para naman sa mga estudyante na maingay, tinuturo ko sa kanila yung tamang pag-uugali sa loob ng classroom at kailangan nila na bigyan ng pagkakataon na magpakita ng disiplina. Para naman sa mga students na pasaway, ayan. Ang ginagawa ko naman ay kinakausap ko sila ng private upang maunawaan nila yung mga pagkakamali nila na kanilang nagawa at kung paano sila matutulungan o mabigyan ng solusyon. And para naman sa mga mag-aaral na mapanakit, ayan. So, hindi naman maiiwasan paminsan-minsan, no? May mga ganyan talaga. So, ang ginagawa ko dito ay kaagad kong kinakausap ang mga ito. At pinaliliwanagan ko sila mabuti kung ano ba yung kahalagahan ng respeto at pagkakaroon ng kapayapaan sa paaralan. Sang-ayon po ba kayo na alisin na ang homework? Para sa akin, hindi ako sang-ayon na alisin ang homework. Pero syempre, mahalaga rin na mabigay tayo ng tamang bilang ng gawain na ibinibigay sa ating mga estudyante. Na sa ganon, mabigyan sila ng pagkakataon na magawa yung mga iba pang mahalagang bagay, kagaya ng pagbabanding sa family at pag-aalaga sa sarili or yung self-care na tinatawag. Basta ang mahalaga ay balance lang dapat ang lahat. Ano po sa inyo sa mga estudyante na gustong mag-cross-dress? Para sa akin, mahalaga ang pagbibigay ng respeto at pag-unawa sa pagkakaiba-iba ng mga individual. Importante rin kasi na bigyan natin sila ng space para maipahayag ang kanilang pagkakakilanlan. Siyempre, kailangan din nating tiyakin na sa kanilang pananamit ay kailangan ay sumunod sa mga patakaran at regulation ng school. Ano po opinion nyo about sa mga estudyante na part ng LGBTQ community na gustong magpahaba ng hair? Para sa akin, mahalaga yung pagbibigay ng space para sa pagpapahayag ng pagkakakilanlan ng bawat estudyante. Pero syempre, kailangan ding ipatupad yung mga patakaran sa loob ng paaralan na tiyakin natin na magkaroon ng kaayusan. Sa ilang school, maaari silang payagan na mahaba ang buhok, pero dapat ito ay pirmado at may pahintulot ng magulang. Basta hindi nakakasagabal sa pag-aaral at sumusunod sa patakaran ng paaralan. Kung meron po kayong mga katanungan, pwede nyo pong i-PM sa akin at sasagutin po natin yan dito po sa aking vlog. Yun lang. Thank you so much. Bye-bye!